Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po yung transmission nitong Chevrolet Spin. Nabuksan na po namin. At tulad nga po nung binabanggit ko dito sa nakaraang dalawang vlog ko na meron pong chain guide, no? Plastic yung binabanggit ko po sa inyo na ito po yung nadudurog, napupulbusto at kapag dakay hahalo doon sa fluid, ang lalim ng Tagalog ko, no? Kapag dakay hahalo doon sa fluid, ayan yung fluid na may halo pang ang tubig yan, no? Tapos, ang problema dito, napupulbos siya. So, itong pyesa na to na hinahawakan ko, ito po ay nakalagay dito. Ayan. Ngayon, meron po yung chain na nandoon sa ilalim para paikutin po itong pyesa na to. So, itong pyesa naman na to ay halos nakalapat itong portion na to dito po sa plastic na to. Ayan. Kaya itong plastic, mga kapatid, itong pinaka-cover na, itong chain cover or chain guide, pansinin nyo po, nagkadurog-durog na nga po yan. Nang buksan namin ay ganito na po ang itsura ng plastic na to. At dito nga po, itong isang portion na to na naputol, kita pa to, Glenn? Pakita mo, ayan. Itong isang portion na to na naputol ay dito po yan nakalagay. Ayan, tingnan mo. Ganyan po yan. Ayan, dyan nakalagay yan. At lahat po nung mga areas na to, may karugtong po itong ganito na nakapaikot dyan. So, ganon. Meron din yan, meron dito, paikot po yan. Ayan, tingnan nyo, balik ko dito Tingnan nyo, Glenn, pakita mo Ayusin mo, Glenn, ng video Okay. So, ganito po ang ayos niyan. Yan. So, yung plastic na naputol na to, nandoon po yan. Paikot po yan dito. Paikot na ganun. Kasi nga po, ito ay parang guide ng chain. So, yung chain, nakaganito po yan. Sa ilalim. At nakakabit nga po dito sa pyesa na to. Ayan. Dito po nakalapat. Tapos nakaganon yan. Ngayon, yan po. Habang umiikot po, itong chain at naubos na nga yung mga pira-pirasong ganito, naubos na. Ito nga ay malutong na to dahil sa sobrang nipis na niya. Pag ito ay mapuputol na to, yung mga portion ng plastic na nandito, yung ganitong kalaki, mga kapatid, hindi ko na makita. Wala na, hindi ko na siya makita dito. So ang ibig sabihin lang nun, yun ay napulbos na at humalo na yun doon sa loob ng filter. Hindi ko pa nabubuksan to. Ayokong buksan lahat. No? Hindi ko pa binubuksan tong valve body kung saan nandun yung filter. Yan. Kaya makikita po natin yan. Kapag binuksan na natin tong valve body at nakuha ko na yung filter, no? Makikita natin yung mga napulbos na plastic na to. At yun nga po, yung posibleng bumara ngayon dito sa ating transmission filter. At siyempre, kapag nabarahan po yun, hindi po makakasirculate yung ATF. So pag hindi nakasirculate ang ATF, mag-iinit ang ATF mo. Kasi kailangan yung ATF na yun dadaan doon sa oil cooler, doon sa may radiator, doon siya palalamigin. Kaya po ang reklamo nung may-ari nito, kapag ka tumagal na, ayun na, i-install na siya, ayaw ng kumambyo, kahit na anong revolution mo, hindi na umaabante, no? Shredder, sabi nga niyan ganon. So, yun nga po yung dahilan. Kasi nga po, posible, no? Sa ngayon ay 90% na akong sure na yung mga plastic, no? Yung mga residue ng plastic na napudpud dito ay nandoon na nga sa ATF filter, dito sa transmission filter at bumabara na siya doon. Mga kapatid, kung babalikan nyo po yung unang vlog ko tungkol dito, nagkwento yung may-ari nito na dinala nga nila sa kasa. Tapos inilabas na nila dahil 130+ thousand daw yung babayaran nila doon sa kasa. Hindi pa kasama doon yung pinalitan ng radiator, pinalitan ng battery, pinalitan ng brand new na radiator fan. Magkano yung electric fan na yun sa kasa? Magkano yung radiator sa kasa? Magkano yung battery? Kaya nga po doon sa vlog ko na yun, ang sabi ko, 150,000 pesos ang magagastos nila kung papayag sila doon sa gusto ng kasa, napalitan daw po yung TCM nito, yung Transmission Control Module. Tulad ngayon, nabuksan na natin itong transmission at nakita talaga natin yung problema.
Tingnan mo, ito, oh, nawala na yung mga portion na to. Yan, kitang-kita naman Glenn, i-close up mo pa ito. Tulad nito, meron yan, no? Maganda ang kuha, Glenn. Ayan, kitang-kita yan. Nasaan tong mga naputol dito? Na napudpud na. Ngayon, gagawin ko na rin, total, naka-video tayo. Ito, Glenn, pakita mo to. Ito ay tutuluyan ko na to. Kasi ganito na siya ganyan na po siya kalutong. Kasi nga sobrang nipis na. Okay? So, ngayon, dahil natanggal ko na lahat yung mga ganito, nasaan ngayon yung iba? Yan ang tinatanong natin. Saan ngayon napunta yung plastic na yan? Yun nga po, yung napulbos na plastic na sinasabi ko doon sa vlog ko, no, na posibleng bumara ngayon dito sa automatic transmission filter. Okay, mga kapatid, tignan nyo. Kasi pag walang ilaw, hindi nyo mapapansin yung halong tubig eh. Ayan tignan nyo nag-iiba kulay niya. Para na siyang tsokolate, no, dark chocolate na mapapansin mo yung gatas. Ayan, tignan nyo may halo siyang tubig Itong sasakyan na to, biro mo 11 years old, pero ang tinakbo niya 23,600 kilometers lang. So yung mga panahon na ito ay nakaparada lang sa garahe na hindi talaga ginagamit sa loob siguro na 1 buwan, 2 buwan, o baka nag-a-abroad pa yung may-ari nito, 6 na buwan o 1 taon, nako, mapupuno po talaga ng moisture. Ito pong ATF na to at yun nga po yung tubig na nakikita natin. Halos lahat. Lalong-lalo na sa kanilang transmission ay meron po nitong plastic na na guide na to, chain guide. Ito yung pinaka-cover niya, mga kapatid, no? So, ang malaking problema ngayon dito ay ganito. Kung bibilan ko man to ng panibagong yung guide na to, meron naman po makukuha, mga kapatid. So, bilangan mo ulit ng ilang taon lang yan. Or hanggat maari, kung regular yung inyong pagpapalit ng ATF, yun ang pinaka-importante dito. At yun nga po, hindi nyo dapat na-overheat ang inyong automatic transmission. Dahil ito po ay plastic. Ayan durog na naman nahawakan ko lang po yan ganun na siya kalutong. Ayan So, dahil nga, kaya ganun siya kalutong dahil manipis na. Sobrang nipis na po ng plastic na to. At tinatamaan kasi ito nung chain, no? Umiikot kasi yung chain diyan at isa pa, nadadarang to, nabababad sa init ng ATF. Alam niyo po ba kung gaano kalakas uminit ang ATF sa inyong mga automatic transmission? Nasa mga 400 degrees Fahrenheit. Gaano kainit 'yun? Kung talagang gagamit mo pa ng gusto or nai-stress mo ng gusto ang transmission mo, mas mataas pa doon sa 400 degrees Fahrenheit. Kaya kayang-kaya niyang palutungin to, kayang-kaya niyang lutuin to, at uulitin ko ulit yung aking word, nakapagdakay. Ayan, ganito po ang mangyayari. Lulutong yung plastic, mapupulbos yung plastic, at pag napulbos na yung plastic, babara ngayon doon sa filter. Yeah. Okay mga kapatid, ito na pala yung filter. Natanggal na namin. Talagang baradong-barado siya. Dahil siguro sa yun nga yung mga napulbos na portion itong plastic na to at ganyan din siya kadumi Kasi ito siguro mula nung nabili ay talagang hindi naman napapalitan to ng ATF. So ngayon, kasama na sa naging problema po nito yung dumi na nakuha dito sa kanyang fluid, no? At barado po talaga yung filter. Ngayon, since napulbos kasi itong plastic na to, hindi mo talaga siya makikita. Pero kung Glenn, i-close up mo, dito mayroong portion na yun, yung medyo kulay pink. Nakita ba yun? Ayun, kita ba yung Glenn? Kita ba. Ayun. So yun, yung mga napulbos na portion ng plastic, ayun, kulay pink siya. Naka-close up? Sige. Itong filter na to, baradong-barado talaga to. Titignan ko ngayon kung maganda yung flow ng fluid kapag isinalin dito sa filter. Kasi dito malalaman mo kung barado itong filter, siyempre, mabagal ang pag-aagos ng fluid. Ayan, tignan nyo, wala pa ako nararamdaman sa, ayan, wala lumalabas, Kita nyo po, tignan nyo, mga kapatid, marami na ako nailagay na fluid.
Oh. Oh, ngayon pala lumabas, oh. Tingnan niyo po. Oh. Oh. Dapat yan ay halos dapat yung magpa-pass through lang. Yan, tingnan nyo, parang ihilang ng baby, oh. O, malakas pa nga ihi ng baby dito, eh. O, lagyan ulit natin. O. Ayan, baradong-barado po talaga itong filter. No? Napurnada na yung 130,000 plus. Mga kapatid, kung halimbawa, pumayag yung may-ari na ito ang papalitan, o, tingnan, babaliktarin ko, oh. O. Ayan, oh, sakalan tumulo, oh. Oh, dapat ganito siya kalakas. Yung fluid hindi maka-circulate dun sa loob ng inyong system, sa loob ng inyong transmission, mag-iinit 'yon. At kapag uminit na po ng uminit 'yon, yung mga sensors na tulad nito, pati yung mga sensors na nasa valve body, syempre utusan niya yung ECU nyo na, oh, teka muna, nag-overheat na ako. Huminto ka muna, baka lalo akong masira. Ganun lang po kasimple 'yon. Kaya yung problema nitong Chevrolet na to, kapag ka mainit na, humihinto na. Ayaw na talagang kumambyo. O tingnan nyo, babaliktarin ko to, ha. Ayan, halos wala ng tulo dito. O baliktarin ko po. O, ayan, no. So barado talaga. Yung kasing napupulbos na plastic dito sa loob ng transmission, yung nanggagaling doon sa chain guide, no. Kapag napulbos yun, dahil sa sobrang init sa loob ng transmission, yung fluid nito, sa sobrang init, ay parang nagiging gel na siya, or nagiging varnish na siya. Eh, syempre, yung plastic, may certain na temperature yan. Talagang magme-melt yan. So, since pulbos na siya, ganun po ang nangyari. Kaya itong filter na to, ay baradong-barado na nung plastic na yon, na nung umpisa ay pulbos lang, tapos nag-melt dahil nga sa sobrang init at nagbara na nga po dito sa filter. E di, dapat pala laging nagpapalit ng filter sa mga Chevrolet na transmission. Dapat po talaga. Pag nagbara to, wala na. Sabihin nyo na, i-compare nyo to sa tao. Pag nasira ang kidney mo, na siyang sumasala ng lahat ng mga bagay na dumadaan sa kanya, no, yung mga fluids na dumadaan sa kanya, pati nga liver, ganun din, di ba? Yan yung tagasala. At pag nasira na yan, kailangan mo magdadialysis. Pero kapag sira na, hindi na pwede. No? Kailangan talaga papalitan nyo. Babara siya doon sa filter at ito na nga po ang naging problema. Kaya, anong dapat gawin kung kayo ay mga Chevrolet fanatics o mahilig kayo sa mga Chevrolet na mga sasakyan, naka-automatic transmission, irregular nyo ngayon ang pagpapalit ng fluid at pagpapalit ng filter. Dahil nga dito sa pyesa na to, hindi nyo to nakikita sa loob ng inyong transmission kasi para makita mo yan, kakalasin mo pa lahat ito para makita mo tong mga pyesa na to. Kung siya ba ay mahina na, kung siya ba ay napulbos na. So, ang pinaka-the best na gagawin mo na lang, mag-regular kayo ng pagpapalit ng filter. Hanggat maaari, igaya mo siya sa pag-change oil mo, no? Para tumagal naman ng konti ang buhay ng inyong transmission. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, nako, tignan nyo po ito. Itong mga plastic na to, ulitin ko ulit, dito naman ako. Oh, wala na. Oh, parang, wala na po. Sira na po ito, hindi na to pwedeng ibalik. At mag-o-order na po tayo ng pyesa. So yun po mga kapatid, ito na po yung pinaka-update ko dito sa transmission na to. At bibigyan ko na lamang po kayo ng susunod na update ko kapag po ito ay buo na. Kapag po ito ay maayos na. So, ibig sabihin, mali, 100% na mali yung sinasabi ng kasa na magpapalit sila ng TCM, Transmission Control Module. Maling-mali po yun dahil ito po ang problema. Nare-restrict yung circulation ng oil, parang sinasakal mo siya, parang isang tao na may sipon, hindi siya makahinga. So, ganun na nangyayari. So, kailangan lang ayusin to, palitan ng filter at palitan ng pyesa ito. At palagay ko naman, hindi naman damage yung mga linings, i-check up na rin since nakabukas na tong transmission. So, yun muna mga kapatid, babalikan ko po kayo sa susunod na vlog ko kapag ito ay umaandar na, kapag ito ay maayos na. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Kung maaari po sana, paki-like at paki-share nyo po itong vlog na to para po doon sa maraming mga kababayan natin at mga ka-subscribers nyo po dito sa aking channel na makita nila yung mga transmission ng Chevrolet na iyon ng kanilang sasakyan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.